Ang amoy ng bakal, pawis, at ng mumurahing pabango ay pamilyar na kay Marco. 5 taon na niyang sinisinghot ang halimuyak na iyon, isang ritual na hindi nagbabago sa kabila ng pagbabago ng lahat sa kanyang buhay. Mula sa tuktok ng kanyang naglalakihang gusali sa gitna ng Makati, kung saan ang hangin ay amoy tagumpay at mamahaling kape, bababa siya sa kalsada, sasakay sa kanyang sasakyan, at magpapatakbo patungo rito, sa siksikan at maingay na Pureza Station. Hawak niya sa kanang kamay ang isang tangkay ng pulang rosas. Hindi ito galing sa isang magarbong flower shop. Binili niya ito sa isang matandang naglalako sa bangketa malapit sa istasyon, gaya ng lagi niyang ginagawa. Ang mga petalya nito ay nagsisimula ng malanta sa gilid, ngunit para kay Marco, ito ang pinakamagandang bulaklak sa buong mundo. Isang simbolo. Isang pangako. Napatingin siya sa kanyang relos. 7:00 na ng gabi. Ang dagsaan ng mga taong pauwi mula sa trabaho ay unti-unti nang humuhupa. Kilala na siya ng ilan sa mga gwardiya at tindera rito. Ang na nakasuot ng Italian suit, may kumikinang na sapatos, ngunit bawat gabi ay nagiging isang ordinaryong lalaki na nag-aabang sa pagdating ng tren. Hindi na sila nagtatanong. Marahil ay sanay na sila sa tanawing ito, o marahil ay naiintindihan nila ang uri ng paghihintay na hindi na kailangan pang ipaliwanag. 5 taon. 1,825 araw. Gabi-gabi narito siya. Kahit anong mangyari, dito lang ako, Rosa. Hihintayin kita. Ang mga salitang iyon, na binitiwan niya 5 taon na ang nakalipas sa mismong platform na ito, ay nakaukit sa kanyang puso. Iyon ang huling pagkakataon na nakita niya ito. Ang kanyang Celeste. Ang kanyang Rosa. Isang pangalan na siya lang ang tumatawag sa kanya dahil sa pagmamahal nito sa mga rosas. Bumuntong hininga si Marco. Ang tagumpay na tinatamasa niya ngayon, ang kumpanya, ang pera, ang respeto, lahat ng iyon ay itinayo niya para sa kanya. Para patunayan sa mundo at sa pamilya nito na karapat-dapat siya. Na ang isang mahirap na estudyante ng arkitektura ay may kakayahang abutin ang mga bituin para sa babaeng mahal niya. Ngunit ano ang saysay ng lahat ng ito kung ang nag-iisang taong pinag-aalayan niya nito ay wala sa kanyang tabi? Isang pamilyar na ugong ang pumunit sa katahimikan ng kanyang pag-isip. Dumating na ang huling tren mula sa kabilang dulo ng linya. Gaya ng dati, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang dibdib, isang maliit na apoy na pilit niyang pinapaninga sa loob ng 5 taon. Pinagmasdan niya ang pagbukas ng mga pinto, ang paglabas ng mga pagod na pasahero. Isang matandang babae, isang grupo ng mga estudyante, isang magkasintahan na magkahawak kamay. Nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay. Ito na naman ang pamilyar na pakiramdam ng pagkabigo. Marahil ay hindi ngayong gabi. Marahil ay bukas. O sa susunod na araw. Akmang tatalikod na siya, handa nang itapon ang rosa sa basurahan gaya ng ginawa niya sa 1,824 na naunang rosas, nang biglang may natanaw siyang isang pamilyar na anino. Huminto ang mundo ni Marco. Ang paraan ng pagtayo. Ang haba ng buhok na itim na itim. Ang paraan ng pagyakap niya sa kanyang sarili na para bang nilalamig. Hindi. Hindi maaari. Pinikit niya ang kanyang mga mata at iminulat muli. Naroon pa rin siya. Nakatayo sa ilalim ng isang nagkukurap-kurap na ilaw, suot ang isang simpleng bestida, mukhang mas payat, mas pagod, ngunit walang duda, siya yon. Si Celeste. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Ang rosa sa kanyang kamay ay halos malaglag. 5 taon ng paghihintay, ng pangungulila, ng mga gabing puno ng tanong, lahat ng iyon ay naglaho sa isang iglap. Ang tanging naroon ay ang nakakabinging tibok ng kanyang puso. Nakahinga siya ng maluwag, isang hiningang 5 taon niyang ipinagkait sa sarili. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Siya na yon. Ang kanyang rosa. Bumalik siya. Akmang hahakbang na siya, handang isigaw ang pangalan nito, nang biglang may gumalaw sa tabi nito. Isang maliit na figura ang lumabas mula sa likuran ni Celeste, isang batang babae na nakasuot ng pink knot shirt at maong na palda. Hinawakan nito ang laylayan ng bestida ni Celeste. At nagsalita sa isang boses na malinaw at matinis. Mama, pagod na po ako. Ang salitang ni Mama ay tumama kay Marco na parang isang bala. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho, napalitan ng isang malamig na pagkabigla. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang bata.
Tinitigan niya ito. Ang buhok nito ay kasing itim ng kay Celeste, ngunit ang hugis ng kanyang mukha, ang paraan ng pagmuso ng kanyang mga labi. Napaurong si Marco. Para siyang tumitingin sa isang maliit na salamin ng kanyang sarili. Ilang taon na ang bata? 4. 5. Kinwenta ng kanyang isip ang mga taon. 5 taon. Eksakto. Isang nakakapasong sakit ang gumapang sa kanyang dibdib, mas matindi pa sa lahat ng sakit ng pangungulila na naramdaman niya. Nag-asawa na ba siya? Nagkaanak sa iba? Ang 5 taon ba niyang paghihintay ay isang malaking katangahan lamang? Pero bakit bumalik siya rito? Sa lugar ng kanilang pangako. Nakita niyang yumuko si Celeste at hinaplos ang buhok ng bata. Ang kilos na yon, isang kilos ng isang ina, ay isang patalim na lalong bumaon sa puso ni Marco. Libu-libong tanong ang nagsalpukan sa kanyang isipan. Gusto niyang tumakbo palayo, itapon ang rosas, at kalimutan ang gabing ito. Ngunit ang mga paa niya ay hindi gumagalaw. Pagkatapos ng 5 taon, paano niya sasayangin ang pagkakataong ito? Kahit gaano pa kasakit ang katotohanan, kailangan niyang malaman. Humigpit ang hawak niya sa tangkay ng rosas, ang mga tinik nito ay bumaon sa kanyang palad, ngunit hindi niya ininda ang sakit. Ang sakit sa kanyang puso ay higit pa roon. Huminga siya ng malalim, pinipilit pakalmahin ang nagwawalang kabayo sa kanyang dibdib. Naglakad siya, bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. 10 talampakan. 5. 3. Nakahinto siya sa likuran nito. Naamoy niya ang pamilyar na shampoo na ginagamit nito noon. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang lahat ng salitang inipon niya sa loob ng 5 taon ay naglaho. Tanging isang pangalan na lamang ang natira sa kanyang mga labi, isang pangalang puno ng pag-asa, pag-ibig, at ngayon ay ng isang nagdudugong katanungan. Rosa. Sa pagtawag niyang iyon, natigilan si Celeste. Dahan-dahan siyang lumingon, at nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Marco ang pagbabago sa mukha nito. Mula sa pagod, naging pagtataka, at sa isang iglap, naging purong lagim. Ang mga mata nito ay nanlaki sa takot, na para bang nakakita ito ng isang multo mula sa nakaraang hindi na dapat pang bumalik. Ang pangalang iyon. Hindi niya ito narinig sa loob ng 5 taon. Isang pangalang isinumpa niyang kakalimutan, ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala kasama ng mga pangarap na matagal nang naging abo. Rosa. Ang boses ni Marco, mas malalim ngayon, mas may bigat, ngunit pareho pa ring nagdudulot ng kuryenteng gumagapang sa kanyang buong katawan. Para siyang binuhusan ng nagyelong tubig. Ang ingay ng istasyon, ang sigaw ng mga tindera, ang ugong ng tren, ang tawanan ng mga tao, lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang pagkabog ng sarili niyang dibdib, isang mabangis na tambol na nagbabadyang kumawala. Nang lumingon siya at nakita ang kanyang mukha, gumuho ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 5 taon. Naroon siya. Si Marco. Nakatayo, may hawak na isang tangkay ng rosas, ang mga mata ay puno ng parehong pagsinta na minsan niyang sinilayan araw-araw. Ngunit ngayon, may bahid na ito ng pagkalito at sakit. At ang sakit na yon ay dahil sa batang mahigpit na nakakapit sa kanyang palda. Mama, muling tanong ni Leah, ang boses nito ay pumunit sa nakabibinging katahimikan sa isip ni Celeste. Iyon ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ang takot. Isang malamig, pamilyar na takot ang biglang yumakap sa kanya. Mas malakas kaysa sa pangungulila. Mas matindi kaysa sa pag-ibig. Ang takot na ito ang nag-utos sa bawat kilos niya sa nakalipas na 5 taon. Ang unang pumasok sa isip niya, tumakbo. Walang sabi-sabi, mabilis niyang binuhat si Leah. Ang bigat ng kanyang anak ay nagsilbing paalala sa lahat ng maaaring mawala sa kanya. Narinig niya ang pagtawag ni Marco sa kanyang pangalan, ngunit hindi siya lumingon. Nagmamadali siyang naglakad palayo, palusot sa mga taong hindi alintana ang nagaganap na drama. Celeste, sandali. Isang kamay ang humawak sa kanyang braso. Mainit. Matatag. Pamilyar. Ang pagdampi lamang na iyon ay sapat na para manumbalik ang lahat, ang mga halik sa ilalim ng puno ng akasya sa unibersidad, ang magkahawak kamay na mga daliri habang naglalakad sa luneta, ang yakap na nangangakong walang hanggan. Napapikit siya ng mariin. Marco, bitawan mo ako. Ang mga salita ay halos pabulong, basag sa pagpipigil ng mga luha. Hindi, mariing sagot ni Marco, ang boses ay nanginginig. 5 taon, Celeste.
5 taon akong naghintay. Hindi mo ako maaaring talikuran ng ganito. Hindi na ulit. Hinarap niya ito, ang mga mata ay nagmamakaawa. Parang awa mo na, umalis ka na. Ngunit ang mga mata ni Marco ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatuon ito sa batang nasa kanyang mga braso, kay Leah, na ngayon ay nagtatago sa kanyang liig, takot sa lalaking hindi niya kilala. Sa isang iglap, bumalik sa alaala ni Celeste ang isang ibang eksena, 5 taon na ang nakalipas. Hindi ito sa maingay na istasyon ng tren, kundi sa isang malamig at halos walang taong terminal ng bus. Gabi rin noon. Ang kanyang ina, si Donna Esmeralda, ay nakatayo sa kanyang harapan, ang mukha ay kasing tigas ng marmol. Mamili ka, Celeste, sabi ng kanyang ina, ang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Inabot nito sa kanya ang isang makapal na sobre. Narito ang perang kailangan mo para makapagsimula sa Pampanga. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Pero may isang kondisyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa sobre. Ano po, Mama? Kakalimutan mo ang lalaking iyon. Hindi ka na babalik dito. Hindi mo na siya tatawagan. Itatago mo ang bata. Kung susubukan mong suwayin ako, kung susubukan mong bumalik sa kanya, huminto sandali si Donna Esmeralda, tinititigan siya ng mga matang ng lalamig. Umalis ka o sisirain ko ang buhay niya. Sisiguraduhin kong hindi siya makakatapos ng pag-aaral, sisiguraduhin kong walang kumpanyang tatanggap sa kanya. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko para gawing isang impyerno ang buhay niya. Naiintindihan mo ba? Ang banta na iyon ay naging kadenang nakapulupot sa kanyang kaluluwa. At ngayon, ang lalaking pinangakuan niyang proprotektahan ay nasa harap niya, at ang banta ng kanyang ina ay umalingaw sa kanyang isipan na parang isang kulog. Sino ang bata, Celeste? Tanong ni Marco, ang boses niya ay nagpupumilit na maging kalmado, ngunit bakas dito ang desperasyon. Tinitigan niya si Celeste ng diretsyo sa mata, na para bang sinusubukang basahin ang lahat ng lihim na itinatago nito. Anak mo? Anak natin. Ang huling 2 salita ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Celeste. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isigaw na, Marco. Anak natin siya. Ang bunga ng pagmamahalan natin. Gusto niyang sabihin kung gaano siya nangulila, kung gaano niya pinagsisihan ang lahat. Ngunit ang mukha ng kanyang ina ang nakikita niya sa likod ni Marco. Ang malamig na banta. Ang kapangyarihang kayang sumira ng buhay. Bago pa man siya makasagot, isang pamilyar na tunog ang bumasag sa kanilang tensyon. Nagriring ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bag. Nanginginig niyang kinuha ito. Ang panginginig ay naging isang ganap na panginginig nang makita niya ang pangalang nasa screen. Mama. Isang malamig na pawis ang tumagaptak sa kanyang noo. Paano? Parang demonyong may pakpak ang kanyang ina, laging alam kung kailan siya nasa bingit ng pagsuway. Ang takot na kanina yumayakap sa kanya ay ngayon tuluyan na siyang nilamon. Wala na siyang pagpipilian. Ang buhay ni Marco. Ang kinabukasan ni Leah. Lahat iyon ay nakasalalay sa mga salitang lalabas sa kanyang bibig. Tinignan niya si Marco, at sa huling pagkakataon, hinayaan niya ang sarili niyang kabisaduhin ang mukha nito. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinatay ang anumang emosyon na maaaring makita rito. Itinulak niya si Marco palayo, isang tulak na walang lakas ngunit puno ng pangwakas. Hindi mo siya anak, Marco, sabi niya, ang boses ay basag at walang buhay, isang kasinungalingang sumugat sa kanyang sariling lalamunan. Wala kang anak sa akin. Umalis ka na, parang awa mo na. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod, hindi pinapansin ang pagtawag ni Marco sa kanyang pangalan. Halos patakbo siyang pumara ng taxi, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nang makasakay, mabilis niyang isinara ang pinto. Bago pa man umandar ang sasakyan, sumulyap siya sa bintana. Naiwan si Marco doon, nakatayo sa gitna ng istasyon, ang pulang rosas ay nalaglag na mula sa kanyang kamay at nakahandusay sa maruming semento. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara ng pagkasira, isang perpektong larawan ng isang pusong muling dinurog. At ang larawang iyon ang babaunin ni Celeste sa kanyang pag-uwi, isang panibagong sugat sa kanyang kaluluwang matagal nang nagdurugo. Ang tunog ng umaandar na taxi ay parang isang sigaw ng pagtalikod. Naiwan si Marco sa gitna ng istasyon, habang ang mga tao sa paligid niya ay nagpatuloy sa kani-kanilang mga buhay, walang kamalay-malay sa mundong biglang gumuho sa kanyang harapan.
Ang pulang rosas ay nakahandusay sa semento, ang mga petalya nito ay nayuyurakan na ng mga paang nagdaraan. Isang perpektong simbolo para sa kanyang puso. Hindi mo siya anak, Marco. Ang mga salita ni Celeste ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang kasinungalingan. Alam niya. Ramdam niya. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, isang takot na hindi para sa kanya, kundi takot dahil sa kanya. At ang takot na iyon ang nagpatunay sa kanyang hinala. May itinatago ito. Mayroon siyang itinatago. Kinabukasan, sa kanyang opisina sa pinakatuktok ng isang gusali sa Makati, si Marco ay hindi ang karaniwang si. Ang mga papeles para sa isang bagong proyekto ay nakatambak sa kanyang mesa, hindi nagagalaw. Ang tanawin ng syudad mula sa kanyang malaking bintana ay hindi niya pinapansin. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Celeste at ang mukha ng batang babae na kamukhang-kamukha niya. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya kayang paniwalaan na pagkatapos ng 5 taon, ang Celeste na kilala niya, ang Rosa niya na nangakong hindi siya iiwan, ay magsisinungaling sa kanya ng ganoon. May mali. May isang malaking puwang sa kwento na hindi niya maintindihan. Bumuntong hininga siya at dinampot ang kanyang cellphone. May isang tao siyang kailangang tawagan. Isang taong mapagkakatiwalaan niya, isang taong may kakayahang gumalaw sa mga anino. Anton, sabi ni Marco nang sagutin ang tawag. Kailangan ko ng tulong mo. Si Anton ay isang dating pulis, kaibigan ng kanyang ama, na ngayon ay may-ari ng isang maliit ngunit napaka-epesyenteng private investigation agency. Marco, napatawag ka. Anong maitutulong ko sa ng taon? Biro ni Anton sa kabilang linya. Nawala ang anumang bahid ng ngiti sa mukha ni Marco. Seryoso ito, Tito Anton. Kailangan kong mahanap ang isang tao. Ibinigay niya ang lahat ng detalye na alam niya, ang buong pangalan ni Celeste, ang itsura nito, at ang huling pagkakataon na nakita niya ito sa Pureza Station. Hindi niya binanggit ang tungkol sa bata. Hindi pa. Ito ay isang bagay na masyadong personal, masyadong masakit para ibahagi kahit kanino. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, Marco, seryosong sagot ni Anton. Bigyan mo ako ng 24 na oras. Habang naghihintay, sinubukan ni Marco na magtrabaho, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Bumalik siya sa mga alaala nila ni Celeste. Ang kanilang mga pangarap. Nagplano silang magpakasal pagkatapos niyang makapagtapos. Nagplano silang magkaroon ng 2 anak. Isang lalaki at isang babae. Sabi niya, kung babae, ipapangalan daw nila itong Liwayway para simbolo ng bagong umaga. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Ang lahat ng iyon ay parang isang panaginip na lang. Samantala, sa isang malaking bahay sa Pampanga, si Celeste ay hindi mapakali. Ang tawag ng kanyang ina kagabi ay maikli lamang, ngunit puno ng pagbabanta. Nakarating sa akin ang balita na nagpunta ka na naman sa Maynila, sabi ni Donna Esmeralda sa telepono, ang boses ay malamig at walang emosyon. Sana ay hindi mo nakakalimutan ang ating napag-usapan, Celeste. Alam mo ang maaaring mangyari. Hindi niya sinabi kung paano niya nalaman. Hindi na kailangan. Alam ni Celeste na ang kanyang ina ay may mga mata at tainga sa lahat ng dako. Ang bawat kilos niya ay binabantayan. Wala po yon, Mama. May binili lang po ako para kay Lia, pagsisinungaling niya, ang puso'y kumakabog. Mabuti kung ganoon. Iyon lang ang sinabi nito bago ibinaba ang tawag. Ngunit alam ni Celeste na hindi iyon ang katapusan. Ang muling pagkikita nila ni Marco ay isang apoy na sinindihan. At maaga o huli, abot ang usok nito sa kanyang ina. Kinabukasan, tumawag si Anton. Marco, may balita na ako. Umupo ng tuwid si Marco sa kanyang upuan. Ano yon, Tito? Celeste de la Cruz. Nakatira sa isang malaking mansyon sa Pampanga. Kasama ang kanyang ina, si Donna Esmeralda de la Cruz. Ang pamilya nila ay isa sa mga pinakamayaman at pinakakilala doon. At heto ang mahalagang impormasyon, Marco. Huminto sandali si Anton. Hindi siya kailanman ikinasal. Walang record ng kasal. At ayon sa mga source ko, wala siyang naging nobyo o asawa sa loob ng 5 taon. Ang balitang iyon ay tumama kay Marco na parang kidlat. Hindi ikinasal. Walang nobyo. Kung ganoon, sino ang ama ng bata? Ang hinala na pilit niyang itinataboy ay bumalik ng may buong lakas. Ang imahe ng batang babae, ang nguso nito, ang mga mata.
Salamat, Tito Anton. Malaking tulong ito, sabi ni Marco bago ibinaba ang tawag. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang desisyon ay nabuo na sa kanyang isipan. Hindi na siya maghihintay. Hindi na siya aasa sa mga kasinungalingan. Pupuntahan niya ito. Haharapin niya ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Kinuha niya ang isang litrato mula sa kanyang wallet. Isang kupas na litrato nila ni Celeste, kuha sa kanilang unang anibersaryo. Pareho silang nakangiti, bata pa at puno ng pag-asa. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo, Rosa, bulong niya sa litrato. Panahon na para malaman ko kung bakit mo ako iniwan. Kinabukasan ng hapon, minamaneho na ni Marco ang kanyang sasakyan papuntang Pampanga. Hindi siya dumiretso sa mansyon. Alam niyang hindi siya papapasukin doon. May iba siyang plano. Ayon sa impormasyon ni Anton, si Elia ay nag-aaral sa isang pribadong preschool sa lugar. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa isang lugar kung saan hindi siya masyadong mapapansin, sa tapat ng isang eskwelahan na may makukulay na pader. Naghintay siya. At pagkatapos ng isang oras, nakita niya sila. Lumabas si Celeste mula sa gate, hawak kamay ang kanyang anak. Nakangiti si Leah, may dalang isang star-shaped na papel na may mga kinang. Mula sa malayo, pinanood ni Marco ang eksena. Pinanood niya kung paano yumuko si Celeste para ayusin ang buhok ng kanyang anak. Pinanood niya kung paano tumawa si Leah sa isang bagay na sinabi ng kanyang ina. At sa pagtawa ng batang iyon, isang tawang umabot hanggang sa kinaroroonan niya, nakita ni Marco ang hindi maikakailang katotohanan. Ang ngiting iyon. Iyon ang ngiti niya. Ang ngiti na laging sinasabi ng kanyang sariling ina na namana niya sa kanyang ama. Isang halo ng galit, sakit, at isang kakaibang uri ng kaligayahan ang bumalot sa kanya. Anak niya. Anak niya si Leah. At sisiguraduhin niyang malalaman ng buong mundo iyon. Ang buhay ni Celeste sa Pampanga ay isang maingat na itinayong kastilyo na gawa sa buhangin. Isang maling galaw, isang malakas na ihip ng hangin, at guguho ang lahat. Sa loob ng 5 taon, naging eksperto siya sa paglalakad sa mga pasilyo ng kanilang mansyon nang hindi gumagawa ng ingay, sa pagsasalita ng may tamang antas ng paggalang, at sa pagtatago ng kanyang tunay na damdamin sa likod ng isang blangkong mukha. Ang tanging liwanag sa kanyang madilim na mundo ay si Leah. Ang kanyang anak ang kanyang araw, buwan, at mga bituin. Ngunit nitong mga nakaraang araw, ang kastilyong buhangin ay nagsimula ng gumuho. Nagsimula ito bilang isang pakiramdam. Isang pakiramdam na pinagmamasdan siya. Habang sinusundo niya si Leah mula sa eskwelahan, habang namimili sila sa palengke, o kahit habang naglalakad sila sa plaza. May isang pares ng mga matang laging nakasunod. Sa una, inisip niyang guni-guni niya lang ito, isang sintomas ng kanyang pagkabalisa matapos makita si Marco. Ngunit isang hapon, habang inaakay niya si Leah palabas ng gate ng preschool, naramdaman niya ulit ito. Dahan-dahan siyang lumingon, at sa kabilang kalsada, sa ilalim ng isang puno ng akasya, nakita niya ito. Isang pamilyar na itim na kotse. Ang parehong kotse na minsan niyang sinakyan noong unang beses siyang dinala ni Marco sa Tagaytay. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Hindi siya maaaring magkamali. Si Marco. Narito siya. Sa Pampanga. Mabilis niyang hinila si Leah papalapit sa kanya. Tara na, anak. Uwi na tayo, sabi niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Ang presensya ni Marco ay parang isang anino na sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Hindi na niya ito nakita ulit, ngunit alam niyang naririyan lang siya sa paligid, nagmamasid, naghihintay. Ang bawat pagtunog ng telepono ay nagpapakaba sa kanya. Ang bawat katok sa pinto ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Nabubuhay siya sa isang estado ng patuloy na takot, nahuhuli sa pagitan ng nakaraang pilit niyang tinatakbuhan at sa kasalukuyang anumang oras ay maaaring sumabog. Ang sitwasyon ay lalo pang lumala ng isang araw ay tumawag ang doktor ni Leah mula sa Maynila. Emre de la Cruz, sabi ni Ea Santos, ang pediatric cardiologist ni Leah, sa kabilang linya. Nakuha ko na ang resulta ng huling laboratory test ni Leah. Kailangan ko siyang makita sa lalong madaling panahon. May ilang bagay na kailangan nating pag-usapan. Naramdaman ni Celeste ang panlalamig ng kanyang mga kamay. May problema po ba, Doc? Malala po ba? Huwag muna tayong magpanik, sagot ng doktor, ngunit ang tono nito ay seryoso. Pero mahalaga na madala mo siya rito sa Lucas sa loob ng linggong ito.
Ang kondisyon niya ay hindi natin maaaring baliwalain, Celeste. Alam mo yan. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Celeste sa gilid ng kanyang kama. Ang puso ni Leah. Ang munting puso na nagbibigay buhay sa kanyang mundo ay siya ring pinakamalaking banta rito. May butas ito mula pa noong ipinanganak, isang kondisyon na nangangailangan ng patuloy na pagmamanman at, balang araw, isang mapanganib at napakamahal na operasyon. Isang operasyon na tanging ang kanyang ina lamang ang may kakayahang tustusan. Ang sakit ni Leah ang kadenang nagtatali sa kanya kay Donna Esmeralda. Ang bawat gamot, bawat check-up, bawat bayarin sa ospital ay isang paalala ng kanyang utang na loob, isang utang na ang kabayaran ay ang kanyang kalayaan. Sa hapunan ng gabing iyon, napansin ng kanyang ina ang kanyang pagiging balisa. May gumugulo ba sa isip mo, Celeste? Tanong ni Donna Esmeralda habang mahinahong hinihiwa ang kanyang stick. Hindi ito tumitingin sa kanya, ngunit alam ni Celeste na bawat galaw niya ay inoobserbahan. Wala po, Mama, mabilis niyang sagot. Napagod lang po siguro ako. Siguraduhin mo lang napagod lang iyan, sabi ng kanyang ina, sa wakas ay nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Ayokong marinig na gumagawa ka ng anumang bagay na maaaring magdulot ng gulo. Para na rin sa kapakanan ni Leah. Ang pagbanggit sa pangalan ni Leah ay isang malinaw na babala. Isang paalala kung sino ang may hawak ng kapangyarihan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Celeste. Niyakap niya ang natutulog na si Leah sa kanyang tabi, pinakikinggan ang mahinang pagtibok ng puso nito. Naipit siya. Sa isang banda, si Marco, ang lalaking mahal niya, ang ama ng kanyang anak, ay nasa labas lang, naghihintay. Sa kabilang banda, ang kanyang ina, ang tanging pag-asa para sa kalusugan ni Leah. Kung pipiliin niya si Marco, paano ang operasyon ni Leah? Paano ang mga gamot nito? Kaya ba ni Marco natapatan ang kayamanan at koneksyon ng mga De La Cruz? Ngunit kung mananatili siya sa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang ina, habang buhay niyang ipagkakait kay Leah ang karapatang makilala ang kanyang ama. At habang buhay niyang ipagkakait sa sarili niya ang kaligayahan. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata, bumabagsak sa buhok ng kanyang anak. Wala siyang mapili. Wala siyang magawa. Para siyang isang ibon sa loob ng isang gintong hawla, ligtas, ngunit hindi malaya. Ngunit ang tawag ng doktor ay hindi maaaring baliwalain. Ang kalusugan ni Leah ang pinakamahalaga sa lahat. Wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang bumalik sa Maynila. Kailangan niyang harapin ang mga doktor. At marahil ay panahon na rin para harapin niya si Marco. Panahon na para malaman nito ang buong katotohanan. Ang masakit, komplikado, at nakapanlulumong katotohanan. Nanginginig ang mga kamay, kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa loob ng 5 taon, hindi niya binura ang numero ni Marco. Nakatago ito sa ilalim ng isang ibang pangalan, isang huling piraso ng nakaraan na hindi niya kayang bitawan. Huminga siya ng malalim, pinipiga ang lahat ng natitirang lakas ng loob sa kanyang katawan. At nagtipa siya ng isang mensahe. Magkita tayo sa Lucas. Kailangan mong malaman. Sa pagpindot niya ng send, naramdaman niya ang pagyanig ng pundasyon ng kanyang kastilyong buhangin. Alam niya, sa oras na mabasa ni Marco ang mensaheng iyon, wala nang babalikan pa. Ang mensahe ni Celeste ay dumating na parang isang kulog sa isang tahimik na gabi. Isang paungusap lang, ngunit sapat na yon para guluhin ang buong mundo ni Marco. Magkita tayo sa Lucas. Kailangan mong malaman. Lucas. Isang ospital. Ang takot ay agad na gumapang sa kanyang dibdib. May sakit ba si Celeste? O ang bata? Ang isiping iyon ay mas masakit pa kaysa sa ideya ng pagtataksil. Walang pag-aalinlangan, sumakay siya sa kanyang kotse at halos paliparin ito papuntang Quezon City. Sa biyahe, ang kanyang isip ay isang magulong bagyo ng mga tanong. Ano ang kailangan niyang malaman? Bakit sa ospital? Ang pag-asa at takot ay naglalaban sa loob niya. Pag-asa na sa wakas ay makukuha na niya ang mga sagot. Takot sa kung ano ang mga sagot na yon. Natagpuan niya si Celeste sa isang waiting area sa labas ng Pediatric Cardiology Department. Nakaupo ito sa isang malamig na plastik na upuan, mag-isa. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus, ang kanyang tingin ay blanko, nakatuon sa sahig na para bang naroon ang lahat ng bigat ng mundo. Mukha siyang mas payat, mas marupok kaysa noong huli niya itong nakita. Dahan-dahan siyang lumapit.
Bawat hakbang ay maingat na para bang lumalakad siya sa manipis na yelo. Celeste, mahina niyang tawag. Nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata nito ay namumugto at walang buhay. Walang bakas ng takot na nakita niya sa istasyon ng tren. Ang naroon lang ay isang malalim, nakakapagod na kalungkutan. Marco, sabi nito, ang boses ay paos. Salamat sa pagdating mo. Umupo siya sa tabi nito, nag-iwan ng isang maliit na espasyo sa pagitan nila, isang espasyong sumisimbolo sa 5 taon ng kanilang pagkakahiwalay. Anong nangyayari, Celeste? Ayos ka lang ba? Ang anak mo, hindi niya mapigilang itanong. Napayuko si Celeste. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. At pagkatapos, nagsimula siyang magsalita. Ang mga salita ay lumabas mula sa kanya na parang isang sirang dam, una ay paunti-unti, pagkatapos ay isang malakas na agos ng sakit at pagsisisi. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagtuklas niya sa kanyang pagbubuntis. Ang paghaharap nila ng kanyang ina. Ang malupit na ultimatum ni Donna Esmeralda. Ang banta na sisirain nito ang buhay at kinabukasan ni Marco. Sinabi niya sa akin na pinili mo raw ang career mo, humihikbing sabi ni Celeste. Na tinanggap mo ang pera niya para iwanan ako. At ako naniwala. Naniwala ako dahil takot na takot ako, Marco. Takot ako para sa'yo. Nakinig si Marco, ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang 5 taon ng kanyang pagdududa, ang 5 taon ng kanyang sakit, lahat ay bunga ng isang napakalaking kasinungalingan. Hindi siya iniwan ni Celeste. Pinrotektahan siya nito. Pero hindi lang yon ang dahilan, pagpapatuloy ni Celeste, ang boses ay nanginginig. May isa pang dahilan kung bakit hindi ako makaalis sa poder ni Mama. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng isang sakit na hindi niya pa nakikita kailanman. Ang anak natin, Marco. Si Liwayway Celia may sakit siya. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Anak natin, ulit ni Marco, naisiguraduhin na tama ang kanyang narinig. Tumango si Celeste, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Marco. Anak mo siya. Anak natin. Ang katotohanang matagal na niyang pinaghihinalaan ay sa wakas ay nakumpirma na. Dapat sana ay masaya siya. Dapat sana ay magdiwang siya. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi ni Celeste, ang sakit sa kanyang boses, ay nagsasabing hindi ito isang simpleng pag-amin. May butas ang puso niya, Marco, sabi ni Celeste, ang bawat salita ay isang patalim. Ventricular septal defect. Mula pa noong ipinanganak siya. Kailangan niya ng mamahaling gamot at regular na check-up. At balang araw kakailanganin niya ng operasyon. Isang operasyon na si Mama lang ang kayang magbayad. Sa isang iglap, naintindihan ni Marco ang lahat. Ang takot sa mga mata ni Celeste sa istasyon. Ang kanyang desperadong pagsisinungaling. Ang kanyang pananatili sa Pampanga. Hindi ito isang simpleng hawla. Ito ay isang gintong hawla na may nakakabit na life support. Si Donna Esmeralda ang nagbigay buhay kay Lia, at siya rin ang may hawak ng kapangyarihang bawiin ito. Ang pagmamahal ng isang ina ay ginamit bilang isang kadena. Ang galit na nararamdaman niya para kay Donna Esmeralda ay nag-aalab, ngunit natabunan ito ng isang mas malaking emosyon, isang nag-uumapaw na pagmamahal at pag-unawa para kay Celeste. Ang babaeng akala niya ay nagtaksil sa kanya, ay nag-iisa palang nagdala ng bigat ng kanilang mundo sa kanyang mga balikat. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng klinika. Isang nurse ang lumabas, tulak-tulak ang isang maliit na wheelchair. At nakaupo roon si Lia, may hawak na lollipop, mukhang pagod ngunit kalmado. Napatingin ang bata sa kanila. Ang mga mata nito, ang mga mata niya ay puno ng kuryosidad. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Marco ang kanyang anak ng ganito kalapit. Ang kanyang anak. Ang mga salitang iyon ay may bigat at saya na hindi niya mailarawan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng wheelchair, hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mata. Hindi niya alam ang sasabihin. Ano ang sasabihin mo sa isang anak na 5 taon mong hindi nakilala? Inilahad niya ang kanyang kamay. Hi, Lia, sabi niya, ang boses ay garalgal. Ako si Marco. Tinitigan siya ni Lia, pagkatapos ay tumingin ito kay Celeste na para bang nagtatanong. Ngumiti si Celeste sa kabila ng kanyang mga luha at tumango. Dahan-dahang inilahad ni Lia ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang daliri ni Marco.
Ang pagdampi ng malambot na balat na iyon sa kanya ay isang kuryenteng gumising sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ito ang kanyang dugo. Ang kanyang laman. Isang bahagi niya. Hindi niya napigilan ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Niyakap niya si Celeste, na nakaluhod na rin sa tabi niya, at magkasama nilang niyakap ang kanilang anak. Sa gitna ng malamig at walang kaluluwang pasilyo ng ospital, sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, sila ay naging isang pamilya. Isang pamilyang buo kahit sa isang saglit lang. Ngunit ang saglit na iyon ay biglang pinutol ng isang boses na kasing lamig ng hangin sa Disyembre. Napakagandang eksena. Nakakaiyak. Sabay silang napalingon ni Celeste sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Donna Esmeralda. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na bestida, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang mukha ay isang maskara ng mayaman at makapangyarihang paghamak. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kanila, matalim na parang mga kutsilyo, handang sirain ang munting sandali ng kaligayahan na kanilang ninanakaw. Ang demonyo ay dumating na. Ang boses ni Donna Esmeralda ay parang isang latigo na humampas sa hangin, pinipira-piraso ang munting bula ng kaligayahan na panandaliang binalot si Celeste. Ang init ng yakap ni Marco ay biglang napalitan ng isang nanunuot na lamig. Dahan-dahan siyang bumitaw, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa papalapit na anyo ng kanyang ina. Nakatayo si Donna Esmeralda sa harapan nila, hindi isang ina kundi isang reyna na tumitingin sa mga hamak na alipin. Ang kanyang tingin ay hindi dumaan kay Celeste o sa kanyang apong si Lea. Ito ay direktang nakatutok kay Marco, puno ng paghamak at malamig na pagtasa. Marco Reyes, sabi ni Donna Esmeralda, ang pangalan ay dahan-dahang binigkas na parabang isang maruming salita. Ang batang arkitekto na ngayon ay isa ng si kahanga-hanga. Ngunit tila may mga bagay na hindi nababago. Ang kahangalan, halimbawa. Tumayo si Marco, inilagay ang sarili sa pagitan ni Donna Esmeralda at nina Celeste at Lea. Isang kilos ng proteksyon na nagpainit sa puso ni Celeste, ngunit kasabay nito ay nagdulot ng matinding takot. Huwag mo silang idamay dito, Donna Esmeralda, mariin sabi ni Marco. Ang laban na ito ay sa ating dalawa. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Donna Esmeralda. Laban? Anak, huwag kang magpatawa. Para magkaroon ng laban, kailangang magkapantay ang lakas ng magkatunggali. At ikaw, tiningnan niya si Marco mula ulo hanggang paa, ay isang langgam lamang na sinusubukang harangan ang daan ng isang elepante. Lumapit ito, ang bawat hakbang ay may otoridad. Huminto ito sa harap ni Marco. Sabihin mo sa akin, Ian Reyes. Ngayong alam mo na ang katotohanan, ano ang plano mo? Kukunin mo sila. Dadalhin sa iyong magarbong penthouse. Bibilhan ng mga laruan at mamahaling damit? Magaling. Gagawin ko ang lahat para sa kanila, matigas na sagot ni Marco. Lahat, ulit ni Donna Esmeralda, ang boses ay biglang naging seryoso at mapanganib. Kaya mo bang tustusan ang operasyon niya sa Amerika? Ang halaga noon ay katumbas na ng kalahati ng net worth ng kumpanya mo. May koneksyon ka ba sa mga pinakamagaling na pediatric heart surgeon sa Boston? Kilala mo ba ang direktor ng ospital doon para lang mauna sa linya ang anak mo? Dahil ako, kilala ko sila. Isang tawag ko lang, yung Reyes. Isang tawag lang. Ang bawat salita ay parang isang suntok na nagpapabagsak kay Marco. Nakita ni Celeste ang pagbabago sa ekspresyon nito. Ang tapang ay dahan-dahang napapalitan ng pagkilala sa isang masakit na katotohanan. Si Marco ay mayaman at matagumpay. Ngunit ang kapangyarihan ng kanyang ina ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa mga dekada ng impluwensya, ng mga utang na loob, ng isang network na hindi kayang bilhin ng pera sa isang gabi. Si Marco, ang kanyang matapang na si Marco, ay napatahimik. At sa katahimikang iyon, naramdaman ni Celeste ang pagguho ng kanilang huling pag-asa. Bumaling ngayon si Donna Esmeralda sa kanya. Ang tingin nito ay hindi na galit, kundi puno ng isang nakakalokong awa. Celeste, anak ko, malumanay na sabi nito, isang kabalintunaan sa kalupitan ng kanyang mga salita. Binigyan kita ng 5 taon ng kapayapaan. Binigyan ko ng buhay ang anak mo. Ang tanging hiningi ko sa iyo ay isang simpleng bagay, ang layuan ang lalaking ito. Ngunit tila hindi mo yon kayang gawin. Hinawakan nito ang pisngi ni Celeste. Ang pagdampi ay malamig. Kaya ngayon, bibigyan kita ng isang huling pagpipilian. Isang napakasimple.
Pumili ka. Tinuro nito si Marco. Siya. Ang iyong pag-ibig. Ang iyong nakaraan. Ang lalaking magbibigay sa iyo ng mga bulaklak at mga pangako, ngunit hindi kayang iligtas ang buhay ng sarili niyang anak. Pagkatapos ay itinuro nito si Leah, na ngayon ay tahimik na umiiyak sa wheelchair, nararamdaman ang tensyon sa paligid. O siya. Ang anak mo. Ang iyong kinabukasan. Ang buhay niya. Bumagsak ang mga balikat ni Celeste. Ito na. Ang ultimatum na kinatatakutan niya sa buong buhay niya. Hindi na ito isang banta. Isa na itong sentensya na kailangan niyang basahin. Tumingin siya kay Marco. Nakita niya sa mga mata nito ang pagmamakaawa, ang pangakong gagawin nito ang lahat. Ngunit nakita rin niya ang kawalan ng kapangyarihan. Nakita niya ang katotohanang sinasampal sa kanila ng kanyang ina. Pagkatapos ay tumingin siya kay Leah. Sa kanyang munting anghel na ang tanging kasalanan ay ang maipanganak sa isang magulong mundo. Ang mahinang paghina nito, ang maputlang balat, ang mga matang puno ng luha. Sa sandaling iyon, walang pag-ibig, walang pangarap, walang pangako ang mas higit pa sa tibok ng puso ng kanyang anak. Ang sarili niyang puso ay nadurog sa 1,000 piraso, ngunit ang desisyon ay malinaw na. Isang desisyong gagawin ng kahit sinong ina. Humarap siya kay Marco. Pinilit niyang maging manhid, pinatay ang lahat ng emosyon sa kanyang mukha. Itinago niya ang bawat piraso ng pagmamahal na nararamdaman niya sa likod ng isang pader na yelo. Umalis ka na, Marco, sabi niya, ang boses ay walang buhay, isang dialogo mula sa isang bangungot. Ang bawat salita ay lason na lumalabas sa kanyang bibig, ngunit kailangan niyang sabihin. Pakiusap. Tapos na tayo. Noon pa. Celeste, hindi. Pagmamakaawa ni Marco, umahakbang palapit. Huwag, sigaw niya, ang boses ay biglang pumiyok. Huwag mo nang gawing mas mahirap ito. Kalimutan mo na kami. Tumingin siya sa mga mata nito sa huling pagkakataon, sinisiguradong makikita nito ang kasinungalingan sa kanyang mga mata, isang kasinungalingang nagsasabing hindi na niya ito mahal. Iyon ang tanging paraan para paalisin ito. Ang saktan ito ng lubusan para hindi na ito lumingon pa. Ang sakit sa mukha ni Marco ay isang bagay na habang buhay niyang dadalhin. Tumango ito ng dahan-dahan, isang pagtanggap sa kanyang pagkatalo. Isang huling sulyap, isang sulyap na puno ng 5 taon ng pag-ibig at isang segundo ng tuluyang pagkasira. Pagkatapos ay tumalikod ito at naglakad palayo. Hindi siya lumingon. Pinanood ni Celeste ang paglayo ng anyo nito, ang paglayo ng kanyang puso, ng kanyang kaluluwa, ng kanyang nag-iisang pagkakataon sa kaligayahan. Nang magsara ang pinto ng pasilyo, isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang dibdib, isang tunog ng isang taong nawalan ng lahat. Niyakap niya si Leah, ang kanyang mukha ay ibinaon sa buhok ng kanyang anak, habang ang anino ng kanyang ina ay nananatiling nakatayo sa kanyang likuran, isang tahimik na saksi sa kanyang tagumpay. Ang pagsara ng pinto ng pasilyo ng ospital ay hindi lamang isang tunog para kay Marco. Iyon ay isang sentensya. Isang hatol na nagsasabing talo siya. Habang naglalakad siya palayo, ang bawat hakbang ay may bigat ng 1,000 kabiguan. Ang mga salita ni Celeste, kalimutan mo na kami, ay parang mga pako na ibinaon sa kanyang puso. Ang biyahe pabalik sa kanyang penthouse ay isang blanko. Hindi niya matandaan kung paano siya nakarating doon. Ang tanging alam niya ay nakatayo siya ngayon sa gitna ng kanyang malawak at tahimik na sala, napapaligiran ng mga simbolo ng kanyang tagumpay, mga tropeo ng arkitektura, mga mamahaling pinta, isang tanawin ng syudad na kumikinang. Ngunit lahat ng iyon ay walang halaga. Lahat ng iyon ay abo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niya ang tunay na kawalan ng pag-asa. Hindi siya iniwan ni Celeste dahil sa kawalan ng pag-ibig. Iniwan siya nito dahil sa kawalan niya ng kapangyarihan. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang sakit ay dahan-dahang nag-iba ng anyo. Ang kawalan ng pag-asa ay naging uling. At mula sa uling na yon, isang apoy ang nagsimulang sumiklab. Ang apoy ng galit. Galit hindi para kay Celeste, kundi para kay Donna Esmeralda. At higit sa lahat, galit para sa kanyang sarili. Hindi. Hindi siya papayag na ito ang maging katapusan. Ang lalaking tinalikuran si Celeste 5 taon na ang nakalipas ay isang mahirap na estudyante lamang. Ngunit ang lalaking nakatayo rito ngayon ay si Marco Reyes, ang CA.
At kung hindi sapat ang kanyang pera at kapangyarihan, gagawa siya ng paraan. Ang sumunod na 2 linggo ay isang montage ng determinasyon. Halos hindi natutulog si Marco. Ang kanyang opisina ay naging kanyang tahanan. Ang kanyang cellphone ay halos sumabog sa dami ng mga tawag sa ibang bansa. Kinontak niya ang lahat ng taong kilala niya, mga kliyente, mga kasosyo sa negosyo, mga dating propesor. Ibinenta niya ang ilan sa kanyang mga ari-arian, kabilang ang isang rest house sa Batangas at isang mamahaling sports car. Inilipat niya ang malalaking halaga ng pera. Ang kanyang mga empleyado ay nagtataka, ngunit walang naglakas loob na magtanong. Nakikita nila ang apoy sa mga mata ng kanilang boss, isang apoy na hindi nila pa nakikita kailanman. Sa wakas, pagkatapos ng 14 na araw ng walang tigil na pagtatrabaho, nakuha niya ang kanyang hinahanap. Isang email mula sa Boston Children's Hospital. Isang kumpirmasyon mula sa opisina ni Alistair Finch, isa sa mga nangungunang pediatric heart surgeon sa buong mundo. Isang schedule para sa isang operasyon. Hawak ang lahat ng ebidensya, hindi siya nagpunta sa bahay ni Celeste. Hindi na siya ang lalaking magmamakaawa. Nagpunta siya sa lugar kung saan nakaupo ang tunay na kalaban. Ang pagpasok ni Marco sa gusali ng De La Cruz Corporation ay nagdulot ng bulong-bulungan. Ang CEO ng Reyes Architectural Firm, narito. Walang appointment. Ngunit bago pa man siya maharang ng mga gwardiya, dire-diretso siyang pumasok sa pribadong elevator patungo sa opisina ng presidente. Naabutan niya si Donna Esmeralda na nakaupo sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany, nagbabasa ng mga dokumento. Nag-angat ito ng tingin, nagulat, ngunit mabilis itong napalitan ng pamilyar na paghamak. Anong ginagawa mo rito, yung Reyes? Naliligaw ka yata, malamig na sabi nito. Hindi sumagot si Marco. Naglakad siya papalapit sa mesa at walang sabi-sabi, inilapag ang isang makapal na folder sa ibabaw nito. Napakunot ang noo ni Donna Esmeralda. Binuksan niya ito. Sa loob ay ang mga kopya ng email mula sa Boston, ang profile ni A.K. Finch, ang mga detalye ng nakatakdang operasyon, mga kopya ng plane ticket para sa 3 tao, at ang pinakamahalaga sa lahat, isang sertipiko ng isang trust fund na itinatag sa pangalan ni Liwayway de la Cruz Reyes. Isang pondo na sapat para tustusan ang lahat ng kanyang medikal na pangangailangan hanggang sa siya ay maging isang ganap na nasa hustong gulang. Nag-angat ng tingin si Donna Esmeralda, ang kanyang mukha ay hindi na mapagmataas. Ngayon, ito ay puno ng hindi makapaniwalang pagkabigla. Paano, iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. Tinitigan siya ni Marco, ang kanyang mga mata ay matatag at hindi natitinag. Inakala ninyo na ang kapangyarihan niyo ay walang katapusan. Inakala ninyo na ang pera ninyo ang tanging solusyon. Nagkamali kayo. Lumapit siya, ipinatong ang kanyang mga kamay sa mesa at sumandal. Hindi na siya ang bata at takot na estudyante. Siya na ngayon ang kalaban na kapantay nito. Hindi ko kailangan ng pera ninyo, Donna Esmeralda, sabi ni Marco, ang bawat salita ay may bigat at diin. Ang kailangan ng anak ko ay ang kanyang ama. At hindi niyo iyon maagaw sa akin. Hindi na. Sa gitna ng kanilang paghaharap, isang boses ang bumasag sa tensyon. Tama na po, Mama. Sabay silang napalingon sa pinto. Nakatayo roon si Celeste, ang kanyang mukha ay puno ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagong tuklas na katapangan. Sa likod niya ay isang matandang kasambahay, ang siyang lihim na nagbalita kay Celeste tungkol sa pagdating ni Marco. Naglakad si Celeste papasok, nilagpasan ang kanyang ina, at tumayo sa tabi ni Marco. Hinawakan niya ang kamay nito. Narinig ko ang lahat, sabi niya, nakatingin ng diretsyo sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala nang bakas ng takot sa kanyang boses. 5 taon, Mama. 5 taon ninyong ginamit ang sakit ng sarili ninyong apo para kontrolin ako. 5 taon ninyong ipinagkait sa akin ang kaligayahan. 5 taon ninyong ipinagkait kay Laya ang kanyang ama. Umiling si Celeste, isang pinal na desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Tapos na po. Tapos na ang lahat ng ito. Pipiliin ko ang ama ng anak ko. Napatulala si Donna Esmeralda. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nawalan siya ng kontrol. Ang babaeng akala niya ay isang maamong tupa ay naging isang leona, handang ipaglaban ang kanyang pamilya. Hinawakan ni Celeste ng mahigpit ang kamay ni Marco. Sabay silang tumingin kay Donna Esmeralda, hindi na bilang mga biktima, kundi bilang isang pamilya,
handang harapin ang anumang kahihinatnan ng kanilang pagpili. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ang pinakamahalagang digmaan, ang digmaan para sa kanilang karapatang magmahalan, ay naipanalo na nila. Ang hangin sa labas ng Ninoy Aquino International Airport ay kasing init at alinsangan gaya ng dati, ngunit para kay Celeste, ito ang pinakamasarap na hangin na langhap niya sa buong buhay niya. Hawak niya ang isang kamay ni Lia, habang ang isa namang kamay ni Lia ay mahigpit na hawak ni Marco. Isang perpektong bilog. Isang buong pamilya. 6 na buwan ang lumipas. 6 na buwan ng takot, pag-asa, at walang katapusang pagdarasal sa isang malamig na syudad sa Amerika. Ngunit ngayon pauwi na sila. At si Lia, ang kanyang munting mandirigma, ay tumatakbo-takbo na ngayon sa kanilang harapan. Ang dibdib ay walang tahi na nagpapaalala ng kanyang pinagdaanan, ngunit ang puso sa loob nito ay buo at malakas na tumitibo. Ang operasyon ay naging matagumpay. Ang paggaling ay mahirap, ngunit sa bawat araw na magkakasama sila, si Marco na nagbabasa ng mga kwento sa gabi, si Celeste na nagluluto ng paboritong sopas ni Lia, silang tatlo na naglalakad sa parke habang umuulan ng nyebe, ay isang uri ng paghilom hindi lang para kay Lia, kundi para na rin sa kanilang dalawa ni Marco. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi basta-basta naglaho. May mga gabi pa ring binabangungot si Celeste. May mga araw na ang anino ng kanyang ina ay tila sumusunod pa rin. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang init ng kamay ni Marco na humahawak sa kanya, o naririnig ang malakas na tawa ni Lia, alam niyang nasa tamang landas sila. Ang pag-alis nila ay hindi naging madali. Hindi na muling nagsalita si Donna Esmeralda pagkatapos ng kanilang paghaharap sa opisina. Isang matigas na pader ng katahimikan ang itinayo nito. Iniwan ni Celeste ang mansyon sa Pampanga na dala lang ang isang maleta at ang kanyang anak, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ngayon, sa kanilang pagbabalik, isang bagong buhay ang naghihintay. Isang simpleng bahay na inupahan ni Marco sa Quezon City. Isang buhay na malayo sa karangyaan ng mga De La Cruz, ngunit puno ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera, kapayapaan. Isang linggo matapos ang kanilang pagdating, habang nag-aayos sila ng mga gamit, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Donna Esmeralda. Nakatayo ito sa kanilang pintuan, hindi suot ang kanyang karaniwang power suit, kundi isang simpleng bestida. Sa kanyang mga kamay, may dala siyang isang malaking kahon na may pulang laso. Hindi nagsalita si Celeste. Hinayaan niya lang itong pumasok. Lumuhod si Donna Esmeralda sa harap ni Lia, na nooy naglalaro sa sahig. Para sa'yo, apo, sabi nito, ang boses ay mahina at medyo nanginginig. Inabot nito ang kahon. Isang manika na mas malaki pa kay Lia. Walang direktang sorry na lumabas sa bibig nito. Walang pag-amin ng pagkakamali. Ngunit sa paraan ng pagtingin nito kay Lia, isang tingin puno ng pagsisisi at pangungulila na intindihan ni Celeste. Ito ang paraan ng kanyang ina para humingi ng tawad. Hindi pa handa si Celeste na magpatawad ng buo. Masyadong malalim ang sugat. Ngunit sa araw na iyon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina na nakikipaglaro sa kanyang anak, naramdaman niya ang simula ng paghilom. Marahil, balang araw, magiging pamilya rin silang muli. Isang gabi, ilang buwan ang nakalipas, sinabi ni Marco na may sorpresa ito para sa kanila. Nagmaneho sila, at habang papalapit sila sa kanilang destinasyon, isang pamilyar na kaba ang naramdaman ni Celeste. Huminto sila sa harap ng Pureza Station. Ang lugar ay ganoon pa rin, maingay, magulo, puno ng buhay. Ngunit para kay Celeste, iba na ang kahulugan nito. Hindi na ito isang lugar ng paghihiwalay, kundi isang lugar ng muling pagsisimula. Anong ginagawa natin dito? Tanong niya, nakangiti. May kailangan lang akong tapusin, sagot ni Marco, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Inakay niya sila papasok, sa parehong platform kung saan sila unang nagkita at muling nagkita. Nakatayo sila sa ilalim ng parehong nagkukurap-kurap na ilaw. Dito, simula ni Marco, ang boses ay puno ng emosyon. 5 taon, 7 buwan, at 12 araw na ang nakalipas, nangako ako sa'yo. Sabi ko, hihintayin kita. At ginawa mo, bulong ni Celeste, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Sa loob ng 1,825 gabi, pumunta ako rito, pagpapatuloy ni Marco. Gabi-gabi may dala akong isang rosas. Isang rosas na nalalanta pagsapit ng umaga. Isang rosas na sumisimbolo sa pag-asang hindi ko binitawan. Lumuhod si Marco sa kanyang harapan.
Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang hawak na isang rosas. Mula sa likod ng isang poste, lumabas si Anton, ang kaibigan ni Marco, na may tulak-tulak na isang cart. At sa ibabaw ng cart na iyon, naroon ang 1,825 piraso ng pulang rosas, bumubuo ng isang dagat ng pag-ibig. Nanlaki ang mga mata ni Celeste. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang huminto at manood, mga ngiti ang nasa kanilang mga labi. Hindi na kita kailangang hintayin, Rosa, sabi ni Marco, kinuha ang kamay ni Celeste. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na itim na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante ang kumikinang. Dahil gusto kong makasama ka sa lahat ng natitirang araw ng buhay ko. Celeste de la Cruz, ang aking Rosa, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng sandaling iyon. Pakasalan mo ako. Hindi na kailangan ng sagot. Tumango si Celeste, ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Marco. Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Celia, na nakatingin sa kanila na may malaking ngiti, ay tumakbo at yumakap sa kanilang mga binti. Sa gitna ng dagat ng mga rosas, sa gitna ng ingay ng istasyon, sa ilalim ng mga matang nagmamasid, sila ay naging isa. Ang ugong ng paparating na tren ay narinig sa di kalayuan. Ngunit hindi na ito tunog ng pag-alis o paghihintay. Ito na ngayon ang tunog ng isang bagong biyahe, isang bagong kabanata, isang bukang liwayway na sa wakas ay dumating na sa pureza. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at muling pagbangon ni Marco, Celeste, at ng kanilang munting anghel na Celia. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin sa bawat tawa, luha, kaba, at kilig sa bawat kabanata. Ang inyong pakikinig ang siyang nagbibigay buhay at kulay sa aming mga salita. Habang isinusulat ko ang bawat yugto ng kanilang buhay, ramdam na ramdam ko ang bigat ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan. Naramdaman ko ang sakit ng 5 taong paghihintay ni Marco, ang takot at sakripisyo ng isang inang si Celeste, at ang pag-asang dala ng munting Celia. Naging isang emosyonal na paglalakbay ito hindi lamang para sa kanila, kundi para na rin sa akin bilang manunulat. Higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay sinusubok ng panahon, ng distansya, at maging ng mga mapapait na kasinungalingan. Ngunit sa huli, ang pagtitiwala, katatagan, at pag-asang hindi namamatay ang siyang laging mananaig. Ito ay isang paalala na mayroong laging bukang liwayway pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, at ang pagpapatawad ang siyang susi sa tunay na paghilom. Nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento. Bawat isa ay aming binabasa at pinahahalagahan. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na kwento.